Kaya ako inire-raise kayo ng issue, bakit? Ano ang iyong, meron ka bang moral ascendancy? Anong moral meron ka? Wala. Naku. Bawal makiapit sa asawa. Naku. Kirido. Sinisigaw nila sa video, ha? Ayun na nga mga kababayan, muli ho tayong nagbabalik dito sa PH Update. Dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin itong kakalabas lang na survey ng Okta Research. Ha? Performance rating ni Pres Marcos hindi gumalaw ayon sa survey. Palakpakan. Ha? Approval rating ni Vice President Duterte sumadsad ayon sa survey. Palakpakan. Diba? Yan ho mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Sobrang saya na ho natin dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita pagka meron ho tayong bagong upload. Ayun na nga mga kababayan, ito na nga ba sinasabi natin? Ang performance rating daw nitong si Marcos Jr. Hindi daw gumalaw. Bakit gagalaw? Nagpe-perform ba siya? Talagang hindi gagalaw yan. Mananatiling ganyan yan. Forever na lang ganyan yan. Kung ang kung ang ating susukatin, yung performance niya sa pagpupulburon, malamang sa malamang yun, gagalaw yun. Pero ang performance niya bilang Pangulo ng ating bansa, mananatiling stagnant yan mula nung 2022 hanggang 2028. Wala hong gagalaw dyan sa performance rating nitong si Marcos Jr. Kasi nga naman hindi naman nagpe-perform. Paano gagalaw? Dito mga kababayan, heto ang naging resulta ng Okta Research Survey na yan. Pulso ng masa. Hindi nagkakalayo ang approval at trust rating ni Pres Bongbong Marcos Jr. Talaga naman. House Speaker Martin Romualdez at Senate Pres Chis Escudero para sa ikatlong quarter ng taon. Base sa inilabas na survey ng Okta Research Group ngayon Huwebes, October 31. Palakpakan. Yeah. Ayan ho ang mga lumabas dyan sa Okta Research Survey na yan. Isa lang ho ang problema natin dyan. Kayo naman dyan sa Okta Research, huwag nyo nang unti-untiin. I-zero nyo na yung si VP Sara. Wala namang problema sa amin. Alam naman namin na yung Okta Research na wala nang lalabas na matino dyan sa survey firm na yan. Anong gusto nyo mangyari? Datong o mayari kayo sa Malacanang? Ang hirap nito, pagka hindi nyo sinunod ang Malacanang, wala na kayong datong, mababanatan pa kayo ni Lisa. Yun talaga mangyayari dyan. Kaya mantakin nyo, isang guhit na lang approval rating nitong si Tambaluslos, parehas na ho sila nitong si Marcos Jr. Paano nangyari yun? Wala namang ginagawa tong mga tao na to. Approval rating. Sigurado, 60 pa. Sang-ayon ho ba kayo sa walang humpay na pamimigay ng ayuda ng administrasyon na to? O doon tayo sa trust rating, 67%? Ha? Tiwala ho ba kayo na yung mga pondong para sa flood control nailalaan talaga doon sa mga dapat nilang kalagyan? Aba, meron ho tayong problema dyan. Sa tingin ho natin, kaya tayo ibinalik dito dahil dito sa survey na to Dapat ratsadahin natin to ngayong araw, di ba? Siguro kaya lang ako binalik ni Boss Amo dahil dito sa survey na to. Ito talaga si Boss Amo. Tamad gumawa ng reaction video. Ito mga kababayan. Pagdating naman dito kay Senate President Chis Escudero, 62%. Ang ba tinataas-taas lang naman niya yung kilay niya tapos magkakaroon siya ng approval rating na 62%? My goodness. Sino yung mga correspondent dito sa na to? Dito sa survey na to? Tingnan yung pinagtatawanan kayo ng taong bayan, Paano nagkaroon ng 65% na approval rating yan si Tambaluslos? At 67% na approval rating, trust rating. Tapos kay Marcos Jr., pagkatapos ng napakaraming kapalpakan, September 4 to 7 mga kababayan, marami ng bagyong dumaan dyan. Sa bagay, binanatan nila dyan, puro KOJC sila dyan Everyday sila dyan, puro KOJC, di ba? Tapos, alis go. Habang binabanatan nila yung KOJC dyan sa Davao City, eto naman si Benhur Abalos, nandun siya sa Indonesia, di ba? Yan ang tinitira nila dyan
Pero sa tingin ho natin, mali pa rin itong mga lumabas na datos na to. Hindi naman ho sa denial tayo na kesyo, pababa ng rating ng mga Duterte. Hindi ho yun ang nagre-reflect sa social media sa mga kababayan natin nasa karsada. Ang nakikita at nababasa natin, magbase na lang ho tayo doon sa nangyaring huling hearing sa Senado na ang mga Duterte na to, mahal na mahal pa rin ng sambayan ng Pilipino. Kaya meron ho tayong problema dyan sa survey na yan. Kayo dyan sa Okta Research, ayusin nyo ha. Dito ho tayo kay kay Banal na Tuta. Etong si Banal na Tuta, meron ho siyang banat dito sa mga nagtanong doon sa Senado. Base ho dito sa post ng One News. Siyempre, baka One News yan. Baka One News yan. Kailan ba naman naging fair yung One News na yan? Baka One News yan. Oh. There was only one senator that actually asked the real question. And that senator, Risa Hontiveros. Palakpakan ho natin. Itong si Boy Dila. Ito talaga, oo. Pagka hindi ho talaga, imagine, mantakin nyo na. Mantakin nyo na yung na yan, wala naman pinapatungkulan sa inyo. Ay, meron pala kayong dalawa nito si Fernandez. Kaya napaka-defensive nyo. Si Ako pa si Barbers, tahimik lang kayo mga panahon na to. Kasi hindi sila nabanggit doon. Kasi in the first place, kung di naman kayo nabanggit, wala namang iskandalo sa inyo, wala kayong dapat itaktak dyan eh. Kaso ang iingay nyo ngayon, ba't nasasaktan kayo? Kala ko bang in aid of legislation yan? Akala ko bang we're here to ferret out the truth? Diba? Ganun yung mga litanya nyo dyan eh. Diba? Nandito kami para alamin ang buong katotohanan. Inaalam na nga nila, diba? Bumanat nga itong si Senator Jinggoy Estrada. Bakit hindi mo kinasuhan? Pabor pa nga sa inyo yun, diba? Kasi kung kinasuhan itong si Dilima, itong si Digong noong panahon ng mga dilawan, di wala kayong iniimbestigahan ngayon. Kaya dapat pasalamat pa kayo kay Dilima. Buti na lang di nyo kinasuhan, madam. Kung hindi, walang tuwadkom ngayon. Walang Garma, walang Leonardo, walang napakaraming kalokohan. Umanta na ho tayo dito sa naging interview nitong si Senator Bato de la Rosa dito sa ating iniidolo at sa pang napakagandang newscaster itong si Ma'am Karen Davila. Palakpakan ho natin. Shout out kay Ma'am Karen Davila. Yan pambihira ho, sabi ko na sa inyo. Itong si Ma'am Karen Davila, di ho natin malaman ba't parang ngayong mga panahon na to nagiging pretty siya, no? Dito lang sa issue na to, di ho natin alam ng mga susunod na araw. Siyempre, yung mga yan, walang kinikilingan. Kaya nga, walang pinoprotektahan. Tayo dito meron tayong kinikilingan. Meron tayong pinoprotektahan. Sino? Siyempre, ito si Tatay Digong. Ito. Ang issue natin dito, De La Rosa. Duterte just joking about the squad. Get full context. Ito. Yung mga gusto natin. Gusto natin, ayaw natin yung pa-slice na video. Full context tayo dito. Walong palaw na naman si VH Update. Naku po, ito na. Gang. Oh, madam, banatan mo na. Naku, walang sounds. Walang sounds. Ito. Okay. Ayun, he mentioned Senator Richard, former President Rodrigo Duterte. Ang sinabi niya, yan, si Bato de la Rosa, senador ngayon. He mentioned that dati kang miyembro ng Death Squad. So let me ask you this first. Were you ever a member of the Davao Death Squad? Naku. I have been hunting kung sino yung mga death squad na yan. Matagal ko na hinahanap yan. Every time may mamatay dito sa Davao na sinasabing death squad ko nung bumaril. In live television, ay hinahamon ko sila. Kung magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban, andito ako. Gusto nyo ng barilan. Ako ang targetin nyo. Huwag yung mga tao na hindi makakalaban. Pero Senator, I think it's important to set the record straight, no? Here's President Duterte mouthing off, one, there was a Davao Death Squad. In fairness, yung mga tanong nitong si Madam Karen Davila, ano lang talaga. Kumbaga, hindi mga kargado. Kung paano niya tinrato yung ibang mga ini-interview niya dito, ganun din ho niya trinato itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya, isang matigas na saludo pa rin para dito kay Ma'am Karen Davila. Pag siya nagsabi nun, sinabi niya mga mayayaman daw na mga sibilyan sa Davao. Number 3, yung mga dating commander ng police, yung mga hepe sa Davao, naging commander ng Death Squad. Binanggit niya doon. So let's set the... Ano yun likha ho yan ng mga media. Ang word na DDS. Tapos,
noong naupo na itong si Tatay Digong, doon ho natin ginamit. Bigla ho siyang naging Duterte diehard supporter. Pero dati ho talaga, ano yan, Duterte Gurgur Squad ho talaga ang ano niyan, definition niyan, no? Pero noong naupo si Tatay Digong, ginamit ho natin yan. At tinawag ho natin yung ating mga sarili bilang mga DDS, Duterte diehard supporter. Okay? The record straight. Based on Duterte's testimony of the existence of a Davao Death Squad, were you ever a member of the Davao Death Squad? No, Nako. no, never. Alam mo naman, Karen, na kasi kinakapitalize lang nyo doon sa statement na yun eh. Hindi ba nyo nakita later on na binabawi niya, na lumalabas na nagbibiro lang siya? Dapat the whole context of the statement should be taken. Hindi yung yun lang ang sinabi niya. Very clear naman sinabi niya na bandang dulo. Walang kuha niya mga pulis. Ako yan. All right. So number one, you categorically deny that you were ever a part of a so-called Davao Death Squad. But number two, did you know of the existence of the Davao Death Squad? Sabi ko nga sa iyo, Karen, that yung Davao Death Squad is a creation of the media. Yung term na yan. Yung term na yan. Totoo, may namamatay. May namamatay dito sa Davao muna to ha, yung Davao muna tayo. Davao. Oh, Totoo. Davao. Totoo yan. May mga namamatay ng mga kriminal. May namamatay ng mga puser. May namamatay ng mga hold-upper, mga kidnapper. Pero yung term na Death Squad, creation niya ng media. Sinasabi nila Death Squad, Correct. Davao Death Squad. Ako, I cannot confirm na mayroon talaga Death Squad. Okay, so one, you're making it clear on Head Start. You were never a member of the so-called Davao Death Squad. You cannot confirm the existence of the Davao Death Squad. Okay, but number three, it's the former president himself who said it. He said may mga hindi daw mga pulis, pero may mga mayayaman na mga taga Davao. They cared for Davao. Sila daw ang pumapatay. Pwede kasuhan ninyo yun, yung mga... But you were his police chief. So ang tanong ko, you were the police chief of Duterte even when he was mayor in Davao. So Yes. ang tanong ko, what was the former president saying? Ano yun, sir? Invento? Was he, is he a storyteller? Ano yun? You can't say it's a joke. It's either a lie or the truth. Ano po yun? Para bang hindi niyo kilala si President Duterte na magaling niya gumamit ng mga words. Dapat, kung ito interpretation of what he has said during the Senate hearing is subjective. Kung ako ang tanungin mo si General Gamboa, tanungin mo si General Danao, yung mga dumaan na chief of police dito, ang masasabi talaga sa iyo, nagbibiro lang yan ng boss namin, nagbibiro lang yan. Kung kayo, tingin ninyo na may meat yung sinasabi niya na talagang mayroong Death Squad din. Sabi nga niya kasuhan niyo ako. If you have the evidence, kasuhan niyo ako. Correct. Ginamit mo niya na lahat ng mga whatever, hindi from Davao, mag-elevate tayo sa national level, whatever the police, whatever the drug war succeed to do or failed to do, ay sa kanya yun. Siya ang may legal responsibility doon. Yeah. Siya ang- Well, actually, Actually, sabi niya, inahamon niya ang mga complainant na magpile kayo ng kaso sa akin. Kasuhan niyo ako. no, we're gonna get there. We're gonna get there, Senator. But Yes. it's to first analyze because it's very difficult for the public to sinasabi ng mga kakampi ni Duterte, nagbibiro yan. Ganyan lang siya. He uses words. But may punto si Senate President Francis Escudero. He was under oath, right? When you read a transcript, di mo naman malagay doon, nagbibiro, tumatawa, walang ganun. It's not that way. At in the end, he admitted to a Davao Death Squad under oath. Kaya nga, kung if he admitted, and you think that is enough evidence for him to be charged in court, then by all means, you have to do it. They have to do it. Kung sino dapat gumawa yan. Yun lang. Correct. Okay. Kung natin gagawa pa ng pagbabanggain pa natin yung Correct, tama naman yung punto na yun nitong si Senator Bato de la Rosa. Kung talaga sa tingin nila merong nilabag o mabibigat yung mga binitawan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at kung tatayo yan sa korte, sampuan niya ng kaso. Haharapin naman nila. Hindi naman si Tatay Digong, gagaling ng mga abogado ni Tatay Digong. Naku po, di kayo tataguan no. point of view ng mga dumaan na tao under sa kanya na iba yung pagtingin at saka yung people in general na sinasabi mo na hanggang ngayon after 6 years of President Duterte's term of office, after 6 years of being a president of these Philippines, hindi pa rin nila maintindihan yung ugali ng tao. So huwag na natin pabagain yun. So, your point, we have our point. If you have the goods, then sinabi na nga, File a case. na kaso. Oo, Yeah. you're right, file a case. But Yes. I'm curious, when the president said, yan si Bato, commander yan ng Davao Death Squad, what was your reaction? You were sitting there. Mauwa ako. Shocked? What were Mauwa. Alam ko naman yung tao na magaling yan gumamit ng words, magaling magbiro. Kaya dyan na tayo nagka-class ngayon ng ating interpretation. Dahil sa tagal kong kilala yung tao na yan, magaling yan magbiro, magaling yan na mangintriga. Kaya nga niyang pag-intrigahin yung dalawang criminal groups para magpapatayan. Sila magira-gira dyan dahil magaling mag-intriga yan sa saywar. Magaling sa saywar. Kaya yung sinabi niya, natatawa talaga ako. Dahil how come yung chief of police magiging commander ng death squad? Paano Alright. react yun? Okay, At now let's ako Karen, ito lang, honest lang ko siya, magsabi ko sa inyo, never ako naging membro o naging leader ng death squad. And I just
I just took the words of the former president very lightly. Tinatawanan ko pa nga dahil alam ko nagbibiro siya. Okay, so para sa iyo, biro yun. Now let's go to this, okay? So, Attorney Shell Diokno had a powerful presentation in the Senate where he brought out, and I hope we show this, we'll talk about this in detail, the PNP command memo, that's the CMC, PNP CMC 16 dated 2016, and it was a circular that you signed, and this circular had two things that were quite different. Number one, this command circular used the word mag-neutralize at mag-negate ng suspected illegal drug personalities. Number two, ang utos ay gamitin ang drug list bilang basihan, right? To pursue suspected drug users. Okay, so why did you sign the PNP command circular with the words neutralize and negate when that doesn't exist in police training? Dumaan ka ba ng police training? At Definitely not. I agree with you. Definitely not. Definitely not. But the police officers that were Grabe, interviewed said that Ano na ho to, kumbaga, personalan na. Dumaan ka ba ng training? Kung di ka dumaan ng training, naku. Ano ho talaga tong nangyayari na to? Banatan. neutralize and negate, the ones interviewed said ang ibig sabihin nun ay pinatay or killed. Sino nagsabi? Sige, sino nagsabi? Based on the interviews. Sino ang interview? Sino yung interview na yan? Para Well, you did present it, but let's go already. So what for you is neutralize and negate? Una, klaruhin ko ha, may police na interview na nagsabi. Sino yun? Alam ko, si General Lasso, yung PDEA, nagsabi doon sa House of Representatives, sa Quadcom. Ngayon, dito naman sa Senado, in-interview yung ilang chief NPO na present doon at dating mga chief of police ng Davao City, tinanong, anong meaning ng neutralize? Magkaiba yung kanilang definition. Ano bang ibig sabihin para sa inyo? Nung pinirmahan nyo ang circular na yan, kasi it's your signature on the circular. Yes, What did Karen. it mean to you? What did it mean? Kung tingnan mo yun, nakakapagod kasi sige explain, no? Nakakapagod. But go ahead. In-explain ko na yan doon sa Senate hearing, di ba? Sinabihan ko si Diokno, ito yung Google meaning ng term na neutralization at ito yung meaning, yung definition ng neutralization based doon sa PNP operational procedure manual. Ito, sinabi ko sa kanya, yung neutralization that includes that rendering the suspect unable to commit further crimes by conducting operations against him or magpasurinderin mo siya, hulihin mo, kasuhan mo, ikulong mo para hindi na makapag-commit ng further crimes. At kung lumaban and your life is under threat, talagang may mamamatay dyan. It's either you or Correct. yung suspect. So kung mamatay, kasama na yan doon sa term na neutralization. Hindi. Kasi ang gusto kasi palabasin ni Diokno na yung term na neutralization to suit their narrative. Alam mo na kung anong narrative na gusto na. Puro patay. Gusto na pag sinabing neutralize, patay ka agad. To suit their narratives. But my God, why are you, Mr. Diokno, you are from outside of the PNP. Why do we let you, hayaan namin kayong mag-interpret sa term na ginagamit namin, na kami naman dito within the PNP, gumagamit ng term na yan. At Karen, kung ang purpose yan is to kill, bakit hindi na lang nilagay sa memorandum circular to kill everyone? To kill. Bakit neutralize pag gamitin na term? Because ang neutralize, meaning hulihin mo o pasurindirin mo para hindi na sila makakommit ng further crimes. Hindi yung puro patay-patay na lang. Ay kung gusto ko palang patayin, bakit pa ako gagawa ng memorandum circular na mag-incriminate sa aking sarili? Ganun ba ako kagago? Do you think ganun ako katanga na gagawa ko ng memorandum circular na self-incriminating? Bakit pwede ko naman i-text yung mga tao na patayin nyo? O bulungan ko, patayin nyo? Para walang ebidensya. Bakit gagawa pa ako ng dokumento na magiging ebidensya para laban sa akin? Ganun ba katanga ang chief PNP? Okay, now, in the essence of fairness, all right, Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to na talagang napapaliwanag ho ng maigi nitong si Senator Bato de la Rosa ang kanyang mga punto de vista dyan sa nangyaring interview na yan dito kay Ma'am Karen Davila. Dito naman sa bahagi ng video natin na to, meron tayong nakita dito kay Showbiz Fanatics. Panoorin ho natin to mga kababayan. Eto ho, kay Showbiz Fanatics tayo. Matindi tong video niya na to. Lumabas ho ang baho nitong si Risa Hontiveros. Pakinggan ho natin to. Di bali nang maging palamura, kesa naman maging kinita. Tila na back to you ang senator na si Risa Naku, Hontiveros back to you. matapos sabihing ayaw niya raw ng bastos at nagmumura na pinatukuyan ng former president na si Rodrigo Duterte sa nagdaang Senate hearing kung saan tila ininsist ng senadora na wala raw lugar sa kaniyang tahanan o sa tahanan ng mga senador ang pagiging palamura ng dating Pangulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumaligtad agad ang sitwasyon
dahil ilang Naku. araw lamang ang nakalipas nang matapos ang nasabing unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na isiwalat sa publiko ang isa sa mga di umano Itong boses na itong si Showbiz Fanatics, iba ho yung ano niya, parang pang TV talaga eh. Ang galing niya magsalita. ay matitinding bahong itinatago di umano ng controversial senator na si Risa Ontiveros kung saan ibinulgar ng dati nitong kasama sa kalsada at nagpakilalang former rebel na si Ka Peter Mutok na tila naging kirida daw ang senadora at pumatol di umano sa may asawa. Nako! Ito ang mata Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Wala tayong alam dyan ha. Magre-react lang tayo dyan ha. Madam Risa, ano ba ho itong lumalabas ng mga balita na to? Na di umano, allegedly, base dito kay Showbiz Fanatics, di umano, at kay Ka Peter Mutok, baka tayo balikan no? Di umano pumatol daw kayo. Naku, yari tayo dyan, madam. habang napagsisiwalat ng dating rebelde at ngayon nagbalik loob na si Ka Peter Mutok na tila sinabing kilala niya raw ang pagkatao ng controversial senator na si Risa Ontiveros. Sa mga nagdaang Maisog rally, isiniwalat mismo ni Ka Peter Mutok ang di umunay kababuyan raw ng senadora Naku! nang di umunay may nabalitaang itong pumatol sa may asawa. Kung manglalait raw o mambabatikos o sasabing bastos ang isang tao, dapat raw ay humarap muna sa salamin si Senator Risa Ontiveros nang makita niya ang kanyang mga kapintasan at huwag raw siyang maglinis-linisan. Dahil Yo. dito, binatikos ng maraming netizen at ni-real talk pa ang senador na si Risa Ontiveros. Batay sa kanilang naging pahayag, mas gugustuhin raw nila ang taong palamura kaysa naman sa isang senadorang tila naging kirida pala. Narito't panoorin ng buong pahayag ni Ka Peter Mutok kung saan walang pinalagpas at dire-diretsong isiniwalat ang lihim ng senadorang si Risa Ontiveros matapos itong sabihin at tanungin na malinis raw ba ang senadora gayong napabalitang nanira raw ito ng pamilya at kung hindi sa may asawa. Mamatindi yun ha! Senator Risa, di umano. Allegedly. Di umano. Naku, di galing sa atin yan ha. Tayo, nakikinig lang naman ho tayo dito. Ba, matindi itong mga aligasyon na to kay Senator Risa Ontiveros. Di umano, allegedly. Naku, yan tayo dyan. Nanira ka, madam? Panoorin ang full video. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Salamat Class kayo, three Mr. ako. Chair. Wait lang. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng nga, seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial ako killings. pastos ma'am, Salamat kayo, wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Kilala ko si Risa Ontiveros. Ang tanong ko sa Ayan. kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Bawal Naku. mo kang makiapit sa hindi mo asawa. I hate to do this. Ikaw ba'y Naku, yari ka dyan, Ma'am Risa Ontiveros. Ang galing-galing mo, ang dating mo dyan sa Senado, parang di ka makabasag platito eh. Pero meron ka palang ganitong bakong tinatago. Di na ho kayo na, kung totoo man di na ho kayo naawa doon sa mga anak. Nakayari tayo dito, Brads. Itong si Ka Peter Mutok, dire-diretso ito eh. Roy, makatarungan, pumarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, bakit sino ka? Ano ang moral na karapatan mo para Naku. mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan? Bawal makiapit sa asawa. Itigil mo yan dahil walang pupuntahan yan. Nakita mo na yan ho yung kasagsagan ng pambababoy nitong si Risa Ontiveros dito kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado. Sa mga sa mga, para maintindihan lang ng mga kasama natin dito, yan ho yung mga panahon na itong si Senator Risa Ontiveros hindi ho maawat sa kababuyan. Yung mga meron pa siyang mga, kung tawagin mga victim survivor kuno na ilinalatag niya dyan sa kanyang komite sa Senado. nangyayari. Nahahalungkat din ang kababuyan mo. Pag nambaboy ka ng tao, parang ano yan eh, yung di ba merong kasabihan, no? Kung ang bahay mo, no? Kung ang bahay mo ay puro salamin, kung ang bahay mo ay puro salamin, huwag ka mambabatas ng tao sapagkat pag binato ka, sabog ang bahay mo. Sabog ang bahay mo. Yun na nga ba eh. Yan si Showbiz Fanatics, ganyan mo siya. Ilalatag niya lahat ng argumento tapos mag-i-intro. Pero shoutout palakpakan ho natin.
Ganyan o, trip yan. Lalatagan niya kayo, ibibigay niya lahat ng malinamnam na portion, tapos bigla kayong papaandaran ng intro. Tuloy. Sino po ba? Kilala pa ninyo si Risa Hontiveros? Kilala ko siya. Kilala ko siya. Kilala ko si Risa Hontiveros. At ang isang issue na nais kong erase dito, yung ginagawa niyang pabababoy kay Naku. Pastor Kibuloy sa Senado na walang kalaban-laban. Ang hinarap ay mga nakamaskara na challenge ng mga napanood ko na mga ilang mga kabataan at mga kasapi ng ating relihiyon na pinasisinungalingan at ini-expose kung sino-sino itong mga to. Sino ba si Risa Hontiveros? Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Ang bawal ang makiapid sa hindi mo asawa. Bawal! Bawal. Bawal po. Yan ay nasa Biblia. Bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. Senator Risa, I hate to do this. Naku. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, binababoy mo ang isang religious leader. Abuy! Agoy! Agoy! Inuulit-ulit mo, inaakusahan mo. Sinintensyahan mo na sa mga interview, napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Kibuloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc. etc. Bakit? Sino ka? Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Jack na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawagin Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? Yun o ang problema eh. Marami ho kasi dyan, kagaya na lamang nitong sila Atras Abante. Pagka nagsalita ho sila, yung si Dan Fernandez, pagka nagsalita ho sila, kala mo kung sinong malilinis. No? Pero pagka kinalkal ho natin ng kanilang record, di ka nga eh, naku, maduduwal ho kayo dyan sa mga tao na yan, lalo na tong si Dan Fernandez, itong si Boy Boldstar, makiyain ho kayo dyan. Para dun sa mga magaganda, itong si Ma'am Cathy Binag, wag ho kayo magpapakita sa kanya. Wag ho kayo magpapakita kay Boy Boy Boldstar. Bakit kinakailangan babuyin mo, salbahihin mo, alipustain mo? Binaboy mo si Pastor Kibuloy, napanood kita. Bakit kinakailangan mong gawin yan kung nangangarap kang maging vice presidente o presidente? May iba pa bang dahilan? May iba pa bang dahilan? Ngayon, mag-isip kayo, uulitin ko yung tanong. Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan sa isang religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy? Bakit? Eto magbabanggit ako ng mga pangalan sapagkat kilala ninyo si Risa Hontiveros. Masyado akong, ewan ko, hindi parehas. Talagang binaboy, no? At kung magsalita siya, hindi niya lang inaakusahan, hinuhusgahan niya na. Kaya ako, inire-raise kayo ng issue, bakit? Ano ang meron ka bang moral ascendancy? Anong moral meron ka? Wala. Naku. Bawal makiapit sa asawa. Naku! Kirito. Sinisigaw nila sa video Tayo hindi natin alam yun, naririnig lang natin. Totoo ba? Di umano, etong si Risa, base sa sinisigaw nila kirida ka pala? Kirida ka pala? Anak ng toko, yari tayo dito. Si Risa Hontiveros ay kabilang dun sa tinatawag na yung mga nagpapanggap ang Left Center, yung mga nagkakali-kaliwaan. Ito mga SOCDEM na tinatawag, no? Nung magkaroon po ng split sa Communist Party of the Philippines, ang nagkaroon ng tinatawag na RJ, yung mga rejectionists. Ito yung mga nanalig ng gusto kay Jose Maria Cis. Ito yung mga rejectionists, ito yung mga lumaban. Sa kabilang panig naman ay yung mga tinatawag na RA, yung reaffirmists. Ito yung mga nagtaguyod
ng linya yung armed struggle ni Jose Maria Sison. Itong sila, Risa Hontiveros, ay humiwalay sila. Ayaw nilang magpa-identify. Subalit, nung maging presidente si Noynoy Aquino, binigyan sila ng poder. At pinamahala sa kanila yung isang malaking programa ng reforma sa lupa. Ang akbayan na pinamumunuan niyang grupo nila Risa Hontiveros ay tinreten yan. Napapatayin ni Jose Maria Sison. Nagkagulo sila. At ang karamihan sa kanila ay lumapit sa amin. Isa ako sa nilapitan. Humihingi ng proteksyon. Ngayon, anong ginagawa niya? Nakikipaghimuran siya ng tumbong doon sa 3 kriminal sa Kongreso. Agoy! Agoy! Kung kaya tayo nagkakagulo, sila ang lumikha nito. Masyado nilang minaliit, binaboy, ginago ang sambayanan. Yes! Yung ginawa ni Risa Hontiveros na pambabastos sa katauhan, yung pambababoy na ginawa niya kay Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng mga peking witnesses na mga walang muka, nakatakip ang muka. Hindi lamang Hindi tayo ho excited na rin marinig ulit ang pagchat-chant ng ating mga kasama dyan sa KOJC, no. Alam niyo mga kababayan, pagka dumating na ho yung oras na magkakampanyahan na, panigurado ho, makakasama ho natin yung mga yung KOJC member para talagang ikampanya yung mga individual na sinusuportahan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. ang binaboy nila. Saludo. Ang binaboy nila ay ang sambayanan. Correct. Tamo! Narito rin ako dahil gusto kong magpaalala sa inyo na pinag-aaway-away tayo ng mga komunista at ang paniwala nila ay nagtatagumpay sila. Sila Risa Hontiveros ay maliwanag na tumataya, sumusugal. Kahit na alam nilang malaki ang panganib na kung ang magtatagumpay ay ang CPP, NPA at NDF. At narito rin ako, gusto kong ipaalala sa ating lahat na ang kalaban ay ang kilusang komunismo. Hindi natin papayagan na lumalaban yan. Yes! Tama! Tama, tama! Yan din ang itinuro sa atin ni Pastor Kibuloy. Yes! Diyan namin siya nakilala. Diyan kami nagkalapit-lapit na yan. Sa nagkakaisang pananaw, sa nagkakaisang landasin, na putulin na, patigilin na, ibagsak na, lipulin na ang mga kampon ni Satanas na ang mga komunista dito sa Pilipinas. Bago ako magwakas, lest we forget, huwag po natin kalilimutan. Kung sila Risa Hontiveros, yung tatlong demonyo sa Kongreso, ay merong hukbo. At ang kanilang hukbo ay ang New People's Army, ang NPA. Tayo po, ayon sa konstitusyon, ang dapat nagpo-proteksyon sa mga tao ay ang Armed Forces of the Philippines. Ang Philippine National Police. Ito po ang kasama natin sa pakikibaka at paglubig sa CPP, NPA. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Ang bayan kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! May naalala kasi ako bago ako magpaalam, Merong kasing isang issue na nagiging problema ngayon ni President Bongbong Marcos. Siya ay nabudol ng mga tao, ng mga consultant niya dito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga komunista. Kung natatandaan ninyo, bago natapos ang term ni President Rodrigo Roa Duterte, napikon na siya, sinabi niya, tama na, wala nang pistok.
Wala nang pistok sapagkat yung Correct. pistok na yan ay ginagamit lamang ng mga komunista, ng NPA upang makabuelo, upang makapagpalakas ulit. Sapagkat sila ay bugbog na. At ako marami akong mga nakasama ng araw na akala ko talaga hindi kita tatamaan. Nataboy sila, yung iba'y namatay na akala may walang kamatayan. Sapagkat napaka very effective ng NTF-ELCAC, yung programa ng gobyerno para lupigin sila. Napaka-effective. Subalit isang araw ay nagulantang-nalan tayo. Biglang nagkaroon ng pistok sa Ulrich. May mga nagbiyahe doon. Nako. Anong ibig sabihin nun? Na-auto nila ang presidente. Na-auto nila. At ang isang nanguna, gusto kong sabihin dito, at gusto kong punahin dito, yung isang secretary, dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, na dating isa siya actually sa nagplano ng ELCAC, ng NTF-ELCAC. At biglang-bigla na lamang, biglang gusto nilang i-open, magkaroon na naman ng pistok. Paano magkakaroon ng pistok? At pag nagkakaroon ng pistok, lumalakas sila. Yes. Bagsak na, nakadapa na. Kumbaga sa boxing, nasa 10 round na, durog-durog na. Pagkatapos aawatin mo sa pagsuntok yung kabila, bulatan na. Ganyan ang ginawa nila. Correct. Pati si Pastor Kibuloy ay pinuna niya yung Ayun na nga mga kababayan, ang bottom line ho dito, simple lang naman yan. Sa susunod na eleksyon, lahat ng kaalyado ng administrasyon na to para matapos na ho itong mga kaguluhan na to, ika nga. Para doon tayo naman ang pumesto, di ba? Yung tipong pagka may hearing dyan, kakampi tayo ng mga congressman dyan. Kasi pagka umigot ang sitwasyon dyan, si VP Sara ang nasa Malacanang, naku, sigurado, lahat ng hearing dyan, yung mga flood control, dapat, di ba? Kasi pera ho ng sambayan ng Pilipino ginasta dyan, yung lumulubong utang ng Pilipinas, yung pag-transfer ng pondo galing sa PhilHealth papunta sa Treasury, yung marami tayong pag-uusapan niya, yung war on drugs, naku, yari ho ito, yung issue ng pulburon, marami ho. Sa tingin ho natin, yung 6 na taon kay VP Sara ay kulang para talagang isa-isahin yung mga kabalintunan ng administrasyon na to. Ayun, flood control pa lang ho, baka 3 years di ho tayo matatapos mag-hearing dyan. Madami-dami ho tayong pag-uusapan dyan, di ba? Ay sinong mga kontraktor? Sabi nung anak ni Kong Dante, limbawa na yung sagip, yung anak na ni Kong Dante, matapang daw yun eh. O tapos itong si Dr. Loring Badoy, nandyan na din sa house, nanalo yung mga nila, partido. Ilabas nyo sa amin lahat ng kontraktor ng flood control project. Wala na. Maghahalo na ho ang balat sa tinulupan panigurado. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho. Mabuhay ho ang mga maiisog